Ligaw na bunga ng punong kahoy sa gubat na pwedeng kainin at kung tawagin nga ay kibang o amugis at ang lasa at proseso bago kainin ay parang pili rin. Merong itinuro sa amin ng katutubong mangyan na dito sa kanilang gubat meron silang kinakain na bunga ng punong kahoy na kung tawagin nga nila ay kibang. Medyo may kataasan nga rin ang puno kaya kailangan talaga na akyatin at inihahagis na lang sa baba at mamaya ay saka na lang pupulutin. Kibang ang tawag ng mga katutubo sa bunga ng punong kahoy na to at sa Tagalog naman ay amugis. Ngayon nga lang din ako nakakita ng ganitong klase ng bunga ng punong kahoy at kaya ko nalaman na amugis ang tawag kasi pinakita ko kay mama at ang sabi niya nga ay amugis daw ang tawag dito. At dahil walang dalang lalagyanan kaya nagputol na laang ng buho at yun na nga lang muna nilagay. Hindi kasi to pwede na bitbitin lang sa kamay dahil magilik. Parang pili din ang itsura nito, yun nga lang ang pagkakaiba nila ay magilik to at saka mas maliit ng kaunti. At yung gilik nito ay hindi basta malambot, matigas kaya kapag hinuwakan mo ng kamay ay talagang matutusok ka. Kaya nung hinugasan namin to ay ginamitan namin ng brush kasi hindi talaga kaya ng kamay gawa ng sobra talaga ang gilik. At ang amugis din pala na to o kibang kapag kahilaw pa lang ay sobrang tigas. Pero kapag ka naluto na ay malambot na lang at madali ng balatan. Ilang beses din namin hinugasan para matanggal yung mga gilik at baka mamaya imangate yung aming mga lalamunan. At yung pinakang loob niya naman ay ganito yung itsura. Yung puti na nakikita nyo ay pwede rin kainin. Tinuruan din pala kami ng mga katutubo dito kung pwede to kainin. Ang sabi nila ay pwede daw ilaga sa may plastic. Yun nga lang idadarang mo lang siya sa apoy. Pero mas masarap daw kung ibabalot siya sa dahon ng binunga. Kaya pagkatapos hugasan at linisan ng maayos yung mga amugis ay naghanap na kami ng binunga na puno. At ang kanyang mga dahon nga ay ganito ang itsura, malalapad. Nanguha lang ako dyan ng mga 7 piraso o kaya naman 10 piraso at pagkatapos ay bumalik na ako sa kubo. At gaya nga ng sinabi sa amin ng mga katutubo, kalimitan daw sa ginagawa nilang luto dito ay binabalot nila sa dahon ng binunga. Kaya syempre gagawin din namin yun kasi sabi nila mas masarap daw talaga kapag ka binalot sa dahon. Ginamitan na nga lang din namin yan ng panali na bagin para mamaya kapag ka nakasalang na sa kalan ay hindi ka agad mabilis maputol. Pagka niluto din pala to, ang kailangan daw ay hindi yung sobrang malapit sa apoy, kailangan yung nauusukan lang. Ang sabi nga nila sa amin kapag ka niluluto daw nila to sa may dahon ay halos palubog na ang araw at ang ibig sabihin nila doon ay halos buong maghapon. At dahil nga sa palagay namin ay parang pili din ito kaya yung ibang mga natira ang ginawa namin ay binanlaan naman namin ng mainit na tubig. Nakatikim na kami lahat ng pili dito sa bahay kaya alam na namin kung ano ang lasa at pagkalipas nga dyan ng mga 10 to 15 minutes ay heto na nga't malambot na. Yung kaninang hilaw na sobrang tigas ngayon ay sobrang lambot na at kailangan manipis na manipis lang talaga ang pagkakabalat. At yung lasa naman para sa amin ay piling-pili talaga at siguro nga eto na yung pili na ligaw. Fast forward nga tayo dyan kinabukasan, heto nga't binuksan ko na yung sinalang ko sa dahon ng binunga. Medyo nag-aalangan nga din kami dito sa niluto namin sa may dahon kasi hindi namin alam kung paano talaga yung tamang pagluto. Pero yung binalian namin kanina ay ayos naman ang kinalabasan. Etong binalot namin sa may dahon at saka yung binalian namin kanina ay halos parehas lang naman ang kinalabasan. At pagdating naman sa lasa ay halos magkapareho pa din. Basta para sa amin, ang lasa ng amugis, kibang at saka ng pili ay halos iisa lang. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching!